Igan, hindi mo nahuhulihin sa February 1 ang mga jeepney na hindi pa consolidated. Inaprobahan kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig sa consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa LTFRB, susunod sila sa utos ng Pangulo. Ang reaksyon ng mga jeepney driver sa pagsaksi ni Joseph Moro. Hanggang January 31 na lamang dapat papayagang bumiyahe ang mga hindi consolidated na jeepney. Pero imbes sa susunod na linggo, pinalawig pa hanggang April 30 ang consolidation. Rekomendasyon ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, paraan ito para mabigyan ng pagkakataon ang mga gustong mag-consolidate pero hindi umabot sa cut-off. Magandang balita po sa amin yun kasi para naman po kahit papano tuloy-tuloy pa rin po yung biyahe. Actually po yung sa amin po yung dala-dala po pong GPS naka-membro na po to sa co-op. Then yung iba naman po na-consolidate na sila. Para po kahit magkahigpitan naman po, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe nila. Maganda yun. Kasi po, para makita naman. Dahil sa extension, hindi na muna itutuloy ang panguhuli sa mga unconsolidated na mga traditional na jeepney sa February 1. Nakipagpulong kanina si House Speaker Martin Romualdez sa mga jeepney driver na tumututol sa PUV Modernization Program. Ipararating daw ni Romualdez sa LEDAC bukas ang mga hinaing ng driver. Basta yung jeepney talaga ang yan talagang simbolo ng ating Pilipinas. Kaya dapat hindi yan mawala. At suportado kayo dito at ipipreserve natin yan. Kahit papaano po ay naibsan yung ating pangamba na hindi na po makakabiyahe yung ating mga kasamahan. Ang pinangako po sa atin, hindi po tayo mapipace out. Yan ang pinangako sa atin ng ating speaker. Base sa pag-aaral ng GMA News Research sa datos ng LTFRB, halos 2,000 ruta sa buong bansa ang may mga hindi pa consolidated na jeep at UV Express. Paano nyo i-guarantee na walang shortage of vehicles? The assurance that we are giving when we say there will be no shortage of the public transport supply is actually the response coming from the consolidation. Ang meaning talaga nun, sir, is merong sasalo dun talaga sa mga ruta na mababakante because of the unconsolidated. Sabi ng LTFRB, sa buong bansa 75% na ang consolidated sa lampas 150,000 na unit ng mga jeep. Pero sa Bacolod, ayon sa mga operator doon, 73% ang mga hindi pa consolidated. May mga hindi rin consolidated sa Iloilo at Batangas. Hindi ho namin may suko-suko ang aming sasakyan. Bilang kami ho ay nasa sa bukid. Ay kung ano yung sasamsamin pa ng aming sasakyan, ay paano kung may nagkasakay? Saan mo namin sasakay? Sa Paragaos? Tingin ng Committee on Transportation kung hindi hilaw, hindi masusing na pag-aralan ng PUV Modernization Program. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.